maraming tao ay nag-risk na kanilang buhay para sa ating bayan. Katulad na lang yung Serie, hindi ba tayo mo yun? Napapasa ko na, papasahin ko sa inyo ang Exodo 24 and 5. Sabi ko dito, kung ikaw gagawa para sa iyo ng inukit na imahe o ng anyo na tulad ng anumang nasa langit, sa itaas o nasa lupa, sa ibaba, o nasa tubig, sa ilalim ng lupa. Huwag mong inuulan ang mga iyon. Iba ang kanyang pamat, dapat inuulan ang mga iyon. Sapagkat akong si Jehovah na iyong Diyos ay humihingi ng resultang lingkod. Naglalapat ang kaparusahan sa mga anak dahil sa kamalian ng mga ama. Sa ikatlong sarikaya at ika-apat na sarikaya, doon sa mga napupuon sa akin. Tulad ng sinabi mo, sa watawat ko ay tatlong bitbit ng isang araw. Ang araw po yun ay sumisiglo sa sinasabi dito sa Biblia ng anyo na tulad ng anumang nasa langit. Kaya, papapasok ko sa panalangin sa Lucas 4:8. Ba, alam. Alam mo yung Bible. Sabi ko dito, bilang tugon ay sinabi ni Jesus sa kanya. Nasusulat, si Jehovah na iyong Diyos, sasabihin mo at sa kanya ka lamang mag-uukol at sagalang paglilingkod. Ano namang connection ng mga bagay na yan sa pagod ng pamilya at saka hindi mo pagawa ng mga bagay na gano'n? Pagpasa ko pa po sa inyo, isa pang paliwanag tungkol sa relihiyosong kahulugan. Dito po sa reasoning sa page 250. Ayan, ako na mababasa. Sabi dito, halos lahat ng unang mga bandila ay may katangiang relihiyoso. Ang pambansang bandila ng Inglaterra sa loob ng maraming siglo. Ang pulang krus ni St. George ay relihiyoso. Ang totoo, laging hiningan ng tulong ang relihiyon upang magbigay ng kabanalan sa pambansang mga bandila. At ang pinagmula ng marami ay maaaring tatuntunin sa isang bandila sagrado. Alam mo, Alex, balak sana kitang bigyan ng bagsak na grades. Ayos na ba sa'yo yun? Opo, tulad na po lang sinaunang kabataan ng mga lalaki yun na sinasadlak kayo sa kalabit, di ba? Nagtiwala po sila sa Diyos na Jehovah. Dahil kailangan po nilang tinukot sa malaking imahen. At pag hindi po sila tinukot doon, ay pinahagi sila nagpinilos na ako'y nahulog. Magbabasa ko po sa inyo. Magbabasa ko po sa inyo ang ulit natin sa ito sa Daniel 3:17-18. Sabi po dito, kung magkakayos man, na iniligtas kami ng aming Diyos na pinaglilingkuran namin mula sa nagniligtas na apoy ng mundo at mula sa iyong kamay o hari ay iniligtas na kami. Ngunit kung hindi talaspasin mo o hari na hindi ang iyong mga Diyos ang paglilingkuran namin at ang imahe dito na itinayo mo ay hindi namin sasunodin. Kaya, okay lang po, nabigyan mo ako ng mapapapit. Basta naging tapat at unay mo ako sa Diyos na Jehovah. Yan, ngayon, nauunawaan ko na, tsaka naliliwanagan na ako kung bakit hindi ka gumagawa ng mga ganun bagay, no? Kaya ngayon, bala ko sana na hindi ka nabigyan ng mababang mga grades, kundi bala kitang bigyan ng mataas na grades. Thank you po. Ha? Maraming salamat sa pagkakaroon ng mga kinang Sister Alex. Tunay na yung palakpak ay kita-kita na talaga natuwa kayo sa pagganap ng bahagi at malinaw na pagkalakay. Nasagot na gusto yung tanong
Alam niyo ba kung ano ang setting na ginamit nila? 20, pagpapatotoo sa isang guro sa paaralan. Kaya teacher yung kanyang kausap. Kita-kita naman natin. Tinignan natin si Sister Alex sa Aralin 1. Dahil unang padala niya, tumpak na pagbasa. Pansin-pansin na tatlong teksto sa Biblia yung kanyang binanggit. Habang sinusubaybayan natin, kita-kita natin na talagang tumpak at walang ilalagpasan. Ngayon, isa ngayon sa ating aklat, page 84, ang isa na matutulong para mabasa ng tamang salita ay yung pag-ingat dun sa mga batas. Kaya habang sinubaybayan natin siya sa paggamit ng libro, ng tweet, at yung tandang pananaw, talagang pinanatapit ito na mahusay ni Sister sa kanya. Kaya maraming salamat. Tayo po ngayon ay tatapos